Do you ever think that God can make a mistake to send His Son to the world? Murag naghuna-una bata nga sayop man siguro pagpadala sa Ginoo sa iyang anak dinhi sa kalibutan. Tungod kay pagpadala niya sa iyang anak nga mao si Jesus Christ under distress or emergency situation. Kining panahon na. So kining wali na koron wala ni outline. Wala ni outline murag ko ano ni kini mga biblical principles no nga atong matun-an karon. So ato makita nga ang Dios wala gyud siya nagkamali sa pagpadala siyang anak dinhi sa kalibutan. Ikaduha, naghuna-huna ba puta nga sayop man siguro pagpadala sa Ginoo siyang anak dinhi sa kalibutan without plan, nga wala niya giplano to have a place for His Son to be delivered. Nga asa anak ang iyang ang manluluwas to the extent that He got to the end and there was no room. No? Wala may room, wala may kining kwarto. O kining maong mga panghitabo, murag nahimo ni siya nga katawanan ba, binuang foolish or unbelievable to think about that. Pero makita na to nga ang Biblia nag-ingon sa to he who is not able to take care of his family is worse than an infidel. Ang tao nga dili makaatiman siyang pamilya, mas labaw pa sa mga dili Kristohanon. Labaw pa sa mga unbeliever. Mga igsoon ko diha sa Ginoo, let me tell you that God started planning the birth of Jesus many centuries before His birth. Iyan na ning giplano in Micah chapter 5 verse 2. Giingon na ni Jesus dinhi, giingon na dinhi ni Micah nga ang si Jesus would be born in Bethlehem of Judea. Ingon siya, but you Bethlehem Ephratah, do you are a little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose going forth from of old and everlasting. Mga kaigsunan ko diha sa Ginoo, si Prophet Micah, iyan ang gisulat ang iyang libro 700 years before Jesus was born. 700 years. Unya naanan siya ni abot sa mga 7 centuries. Would you imagine nga or atong mahuna-huna nga napakyas pagyud ka Ginoo ini sa pagpadala siyang anak dinhi sa kalibutan. Ang history sa kinabuhi ni Jesus atong makita nga usa ka particular in kining particular in nga iyang gikapuy-an nga iyang tang sudlan property ni David, propiedad ni Haring David, o kini si Haring David yan yung property na inherit niya gikan sa iyang grandparent nga si Boaz. Si Boaz og si Ruth. Kung atong makita nga atong mabasa ang istorya si Ruth nga atong mahibaluan si Boaz og si Ruth, nga si Boaz iyang giminyuan si Ruth, no? Iyang giminyuan si Ruth, unya kaning house that the inn belong to Boaz and Ruth, and David inherited it. So ato tang makita nga si Joseph o si Mary should have come easily to their own house. Sayon ra unta kayo kanila nga makasulod ini mong balay. Hindi ka pa silang lulo. Silang mga siyang lulo. So sayon ra. Pero pag abot niya dito, but even in their own house, there was no room for them. So bugat. Another thing ato makita, ang Dios kabalog yun siya mo plano, kabalog yun siya mo pahiluna, something before that day, unta si Mary o si Joseph, na unta dito sa Bethlehem. Dili lang anang panahon na nga, 9 months na yung ang iyang tiyan, niya, kining days na lang ang paabot, ng mga anak na siya. Unya mo pa'y pagbiyahe gikan sa Galilee, padulong sa Samaria, padulong dito sa Judea.
tulo ka probinsya pa ilang baklayon, musakay og asno, perting lisura. So unta naa na untay mga business transaction before. Gitawag na unta sila sa Ginoo nga adto na mo advance na mo dito kay mao ni ang plano. Lisod, wala sila kabalo ini. Unta months or 2 months nga naa na unta sila dito sa Bethlehem naa na sila mga transaction or that case may not have kining challenge unta sa ilaha. Dili ta ni makahatag og challenge sa ilaha. But you know, atong makita God can cause in the whole nation just because He wants to move somebody to somewhere. Pwede siya nga mukos sa tibok nga nasod nga mahimong disorder, mahimong confusion, aron unta nga ang tanan nga mga tao kaning gusto lang niya nga mubalhin nato sa iyang kaugalingon nga lugar. So God stirred up the Augusto Caesar, iyang gilibog si Caesar ining higayuna the king, og nagbarog si Haring Caesar Augustus, unya nagsugo siya that there will be a census. Then, go back to your hometown. Mao ni nang nahitabo kang Mary and Joseph. Naa sila dito sa Nazareth, go back to your hometown. Adto yun sila sa Bethlehem. Kaya na-census. Ang Diyos nasayod. It was getting near Mary to deliver. And He had said, through the prophet Micah, 700 years ago, you, Ephrata, Bethlehem, even though thou art the smallest among the land of Judah, out of you shall come a ruler. 700 years, and God was working according to His plan. Gihimo gyud sa Ginoo, sumala siyang mga plano aning panahona. Joseph and Mary went, niadto sila according to the decree nga gihimo ni Caesar Augustus. They got there, they wanted a room in the inn, and people in the inn look at them, atong yun makita nga tan-aw sa mga tao kang Mary o kang Joseph, ining higayon na mga pobre man kaayo ning mga tawhana ni. Pobre kayo. So dili sila pwede nga mupuyo sa hotel, dito lang sila pwede sa tangkal. Di sila wala room, wala kwarto nga para sila, siguro di makabayad ni sa ilang kwarto. No di ni makabayad silang kwarto. So dito lang mo sa tangkal. There was no room for them. There was no room in the inn. Pero ang Biblia wala nag-ingon ini nga there was no room in the inn. But the Bible says there was no room in the inn for them. Para lang sa ilang duha. Ang tanang mga Hudiyo nga gikan sa mga nagkalain-lain nga mga lugar, nagkalain-lain nga mga probinsya, pwede naman ato mo sulod mo na welcome sila dito sa inn, dito sa hotel. Ano higayon na. Pero for them, si Mary o si Joseph, di yun pwede. It was for them. Not that there was no room in the inn, but there was no room for them. Sakit. Sakit huna-hunaon nga mga nakay na nagbati na unya wa pagyoy room nga iyang kasudlan nga iyang kasudlan ani gayon na. Most time people think that was born in a manger. Moni kanunay jud nga naa sa una-una sa tao nga si Jesus na tao siya naa sa manger. Pero dili baya. Jesus was not born in the manger, but He was born in the stable, but was laid in the manger. Nahaara siya dito sa mga pagkaon, sa mga baka, sa mga donkey, atong higayon na dito siya. Pero usa siya nga gibutan dito, gianak usa siya bago siya gibutan dito sa pasungan, dito sa manger. The house where goats and other animals stayed is called stable. Kini nga lugar nga mao ni ang kan-anan sa mga baka. They called true. Kining pasungan, which is also called a manger.
So dito in town siya sa pasungan. Niadto mga adlaw manggod, niadto mga panahon na ang paghimo siguro nila sa kining pasungan sa ato karon kay social naman naman tay mga drum nga pwede putlong nga pataas unya i-plaster nga dito ibutang ang mga pagkaon sa mga hayop, no. Pero katong panahon na naghimo pala sila og kanang mga bato ilang gitiltil nga mahimong malawom aron nga dito ibutang ang pagkaon sa mga hayop aning higayuna. So siguro rectangle or hollow siya nga naay kasudlad sa mga pagkaon. Pero ang mga tao ni anang mga adlaw ni adtong mga panahon na as they travel with donkeys and horses. Kung na kay hotel sa unang nga panahon, no na kay hotel sa unang nga panahon, naapog kay tangkal kay ang mga tao nga mo check-in dito sa hotel, nagsakay og mga donkey, nagsakay og mga kabayo, nagsakay og unsa ilang mga sakyanan, mga camel man. Pag abot dito aron nga mahimong komportable ang tao nga nag-check-in, naapoy mag-atiman silang hayop dito sa tangkal. Murag grahian ba, grahian karon mga garahian. Adto ka sa hotel, napoy garahi. Pero sa una, naa ka dito sa inn, naa ka dito sa hotel, napoy tangkal. O dito sa tangkal, naapod lay giandam dito nga mga pagkaon sa mga hayop. Aron nga maprotektaran, aron makining atiman ang hayop nga kung mo check out na ang katong nag-check-in, mo check out na siya, kuhaon niyang hayop, kondisyon gyapon ang iyang mga hayop. Dili gutom nga mobiyahe na pod og asa na pod nga biyahe. So, nining higayon na ito makita lot of things inside nga sa sulod din sa kining maong kananan din sa maong tangkal na naa dito ang daghang mga pagkaon sa mga hayop. When there was no room for them in the inn, they gave them an option. Gitagaan nila og option si Mary og si Joseph. Wala man tay room nga kasudlan para sa inyo ha. Ang option, masugot mo, dito lang mo sa tangkal. Fully book naman diri. No, fully book naman. So, wala na tay kasudlan, dito na lang mo sa tangkal. O nya, si Mary nga kaanak ko na yun, nga ngita na yun, higayon, nga gusto na yun siya, nga kining mupahulay, maka kining, unta, marelax na unta siya. So, naa sila ang option, naa sila dito sa stable, dito sa tangkal nagpuyo. Dito sila nagpahulay sa Mount Tangkal. In Luke chapter 2 verse 6 is they joyfully went to the stable. And the Bible says, while they were there, it came to pass. Samtang naa na sila dito, natuma na ang panagna. Nga gitagna na daan ni Micah 700 years before. Nga nataw na si Jesus Christ dito sa Bethlehem. Naa siya dito sa manger. Mga kaigsuonan ko diya sa Ginoo, every prophecy concerning your life will come to pass. Unsa man ang panagna, unsa man ang plano sa Ginoo para sa imong kinabuhi, matuman yun na. Matuman yun na. Og ato may baluan, no power of hell will be able to stop the word of God concerning your life. Walay gahom ang impierno nga mupugong aning maong butang aron nga pugngan ang pulong sa Dios may tungod sa imong kinabuhi. Ikaduha, no force of hell will be able to stop what God has said to do in your life in the name of Jesus. So wala gyud puwersa ang impierno aron nga mopahunong kung unsa man ang gisulti sa Ginoo sa matag usa nato ka kinabuhi pinaagi sa ngalan ni Ginoong Kristo. So naa agi katumanan ang tanan. It shall come to pass. It shall come to pass. It's a declaration that it's destined to happen often with profound spiritual man or historical significance sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi, unsa man ang atong pagpangalagad, unsa man sitwasyon, ups and downs,
naanadaan ang declaration. Destino na gyud ta para ni anang mga butanga. Historical man sa atong kinabuhi, history sa atong kinabuhi. Naana na destiny na daan to happen. That dream that God has given to you, I see, is coming to pass. Mahitabo yun ni para diha sa atong kaugalingon. O kini nga vision that God has laid in your life is coming to pass in the name of Jesus. Mahitabo yun ni pinaagi sa ngalan ni Ginoong Kristo. You will get there and fulfill it in the name of Jesus. Makabot ra gyud nato ni, makaabot ra gyud ta ini. Matuman ra gyud ni pinaagi kang Ginoong Kristo. Every setback will become a stepping stone for you in the name of Jesus. Dili ato makita, the truth was there in the manger and it came to pass as they were there. Naaman dito ang pasungan. Og natuman yun, naa dito. Og naa samtang naa na sila dito sa manger, dito sa kining tangkal, no, tangkal mo yun siya. Samtang naa na dito sa tangkal, si Mary, she went to labor. Naglibor na siya aning higayon na. Inside the stable, she delivered and carried a baby. Naanan, gianak na niya, og iyan ang gikugos ang bata. Og ingon siya, you call a place, you put babies to these cuts. Unsa man ang iyang pangutana, asa man nako ibutang ang bata? Where will I put the baby? Sa ato karon naputos na siya. Nya naana siya sa nay mattress ba, no kanang nay hapin, nay nindot nga butanganan. O magkadako-dako na nana say crib, nana say kuna nga butangan. But there was no coat, COT. Then, wa man say butanganan ani. Atong ma-imagine kung unsa gyud, no? Nga wala man din, it was a true that she placed the baby. Dito lang yun sa pasungan. Wa yun siya lain nga mahuna-hunaan nga butangan aning bata. Dito lang yun sa pasungan. So, atong ma-imagine kining pasungan, basa-basa pa man siguro, kay tilapan pirmi sa mga hayop nga nagakaon dito. Unya, siguro atong makita nga lahi ug baho ning pasungan sa baka o sa asno nga naa dito, but you could imagine ato makita kining pasungan nga smelly, full of hay, nga gikakan-an sa mong donkey. Siguro si Mary nagsulay sa pag-ingon kang Joseph, pwede bang limpyuhan sa nato ning pasungan? Kay atong ibutang ang atong anak diri. O dili pwede nga butangi o kanang mga uga nga mga sagbot dito sa pasungan kay bato gud to. Butangig ugang nga mga sagbot unya pangita dito mga old clothes. Butangig mga ukay-ukay dito kay para dili kay sakit higdaan ang maong pasungan. On the top of it, unya laid a baby on the trough. Naana siya dito sa pasungan. Gibutang ni Mary dito sa pasungan. Unsay nahitabo? What happened? Why did God plan it that way? Nganong anak man ang plano sa Ginoo? Why did God plan that way? As a Savior, the Lord, who is Christ, how can you deliver a Savior and a truth? Gianak ang bata, unya gibutang lang dito sa pasungan. Usa ka manluluwas, usa ka kining Ginoo, Lord, who is Christ. How can you deliver a Messiah, the anointed, and the true, and the manger? Di ba lisod? Lisod hunaon, bugat, og sakit. Sa ato karon murag sakit hunaon ningon ani eh. But there was a reason for it. Naay rason ang Ginoo. For today, I am going to let you know that God never acts by mistake. Wa gyud siya naghimo nga nahimong sayop.
In Daniel chapter 4 verse 17, ingon siya dinhi, this decision is by the decree of the watchers and the sentence by the word of the holy ones, in order that the living may know that the Most High rules in the kingdom of men, gives it to whomever he will, and sits over in the lowest of men. Muna siya, ang desisyon naa dito sa mga leaders, naa dito sa mga kining watchers, na ayaw na sila pasubla diri, dito ra na sila. Dito ra na sila, di na sila angayan diri. Pero ang holy ones, wala siya nahimo, nituman ra gyud sa dinhi, ninihigayuna, that the living may know that the Most High rules in the kingdom of men, gives it to whomever he will, sits to the lowest of men. Naa siya dito sa pinakaubos nga sitwasyon sa iyang kinabuhi. The Most High rules in the decision of men. Naa mo siya diri, unod-unod man siya, natawo man siya diri sa kalibutan. So, na-under siya sa decision sa mga tao, meaning higayuna. In Proverbs 21 verse 1, the king's heart is the hand of the Lord. It is in the hand of the Lord. He turns it wherever he wishes. Ang kasing-kasing sa hari naa sa kamot sa Ginoo, pero iyang maturn whatever he wishes. Proverbs 16:1, ingon po siya dinhi, says, the preparation of the heart belongs to man, but the answers of the tongue is from the Lord. Og sa Proverbs 16:33, the lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord. Naa may mga bunot-bunot or unsa ni nga butang, pero ang desisyon naa ra gyud sa Ginoo. This is the message for somebody ala sa matag usa kanato. There is an invisible hand you do not know, you do not see, that is directing the affairs of your life. Naay kamot nga naa dili nato makita nga maoy naga-direct sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Ang usa lang ka sekreto, just fit yourself into the plan. Surrender yourself to Him and don't struggle with Him. Mao ra gini ang sekreto nga ang atong kaugalingon ato lang i-align diha sa kabubuton sa Ginoo, diha sa iyang will. Just fit yourself in His plan. Unsay matag usa kanato na may plano ang Ginoo, na may say purpose sa atong kinabuhi nganong naa ta dinhi karon, no? Na say purpose. Ang ato lang, just surrender yourself to Him. Don't struggle with Him. Di na ta mag-struggle. Kaya ang tao manggod, ingon ang verse nga, the spirit is willing, but the flesh is weak. Gusto ang atong espiritu, pero ang atong unod di man gusto. Unod di man gusto mo submit sa mga espirituhanon nga mga butang. So mao ni ato makita nga naagyoy kining panahon, no, naagyoy higayon nga maluya. Pero ang tambag dinhi naay kamot nga gamhanan nga nagakupot nga dili nato makita nga mo'y nagadirect sa atong matag usa ka kinabuhi. Ato lang ihaom ang atong kaugalingon diha sa plano sa Dios. Ato lang i-surrender ang atong kaugalingon diha kaniya. Di na ta mag-struggle. Don't struggle with Him. Because He is able, more than able, and that's why He is called the Sovereign Lord. Tako siya, kaya niya. Kaya niya. Mo nang gitawag siya nga gamhanan nga Dios. Nga mo'y nagkupot sa atong matag usa ka kinabuhi. Kapit na kumuman. Let me leave you atong biyaan kini mao lesson with word lessons nga ato ma-close dining kahaponon karon. Ay an kining mobilin ko og mga pangutana, duha ka lessons. Ingon siya kini ikaduha nga question, ingon siya dinhi sa Matthew chapter 2 verse 2, where is he who has been born king of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him.
Kinsay nangutana ini? Wise men. Wise men. Wise men. Salamat sa Ginoo kay naata diri ka sa BCFC nining kahaponon. You are wise man because wise people seek Jesus. Mga magialamon nga mga tao mao gyud ang nangita kang Ginoo si Kristo. Wise men came from the east. The travels terrains, cross mountains and rivers to see the baby in a manger. Gibiyaan nila ang ilang karnero, gibiyaan nila ang ilang pamilya, may travel sila ngadto sa mga kabukiran, unsa man nga mga terrains nga ilang giagian, may tabok sila mga bukid, may tabok sila mga sapa, aron lang yun nga makita nila si Jesus nining higayuna. It would have been at makita a reproach for this set of people came to bow down to the baby. Naagyod sila nga nangita gyud kang Jesus Christ aron lang nga ilang ludhan, ilang simbahon ang bata nini higayuna. It would have been something else. How come? Paano ni sila nahitabo? Nalayo naman sila gikan sa east pero naglakaw sila aron lang yun nga ilang simbahon si Jesus Christ. There was something about the baby, but the question is, I want to leave you this afternoon, is the question, where is he who has been born King of the Jew? Asa man siya karon nga natao para sa mga Hudiyo, nga hari sa mga Hudiyo. Hibalo ba mo og unsay first question sa Old Testament? Unsay first question sa Old Testament? Sa Genesis, ingon ang Ginoo, Adam, where are you? Katong nakasala ni si Adam ug si Eva, kabalo na sila nga naisala, nagtago-tago na sila. Buntag sayo niadto ng Ginoo sa garden sa Eden, sa tanaman, og iyang gipangutana, gipangita sila, Adam, where are you? First, in the Old Testament, where are you? And the first in the New Testament, question is, where is he who has been born the King of the Jew? Asa man siya nga natawo gikan nga hari gikan sa mga Hudiyo. Ato madala kini maong pangutana karon nga kahaponon, man cannot tell where he is until God tells him where he is. Mao gini siya. Dili ka makapangutana, no, dili ka makaingon nga kining makaistorya kung hangtod nga imong mailhan nga ang Diyos nag-ingon sa imo nga kung asa ka karon. Ang New Testament, the question, ang iyang pangutana, yung siya came, where is he who has been born the King of the Jew? Until you see him and see who he is, you cannot see where you are. Mao gini siya. Kung wala nato na ilhan si Jesus Christ, di gyud ta makatubag asa man siya karon nga natawo nga hari sa mga Hudiyo. Until you see, until you know him, you cannot know yourself. Hangtod nga di nato mailhan si Jesus Christ, di po ta makaila sa atong kaugalingon. Nailhan nato atong kaugalingon tungod kang Ginoo Kristo. So, they sought him, wise men seek him. Ang Ginoo kining si Jesus Christ, ang mga magialamon nga tao nangita yun kang Jesus Christ. So we are blessed na inihigayon na karon. Even ining atong celebration sa Christmas, nga ang atong mga pagampo dili lang celebration sa Christmas, kundi kininaayod ang Ginoo atong gi-celebrate. The meaning of understanding of Christmas. Ay usa ka magtiayon bag-ong minyo. Nagdako ang bata, o niya pagdako naa na ang bata, gibutang nila sa crib, o niya ang crib, nag-invite sila, silang mga amigo, silang mga friends, kay celebration na Thanksgiving para sa bata nga ilang nga gihatag sa Ginoo sila. Karon pagka naa na ang bata, nag-celebrate na sila, pero katong bata ilang gihapinan og daghang mga jackets,
para dili makalusot dito sa crib, di makagawas. Samtang nag-enjoy sila sa party, ang bata wala na nila na atiman, wala na nila na tanaw, hangtod nga nagsige na sila enjoy. Pagkahuman nilag enjoy ilang nakita nga ang bata nasupukit na, natabunan nagmaayo sa katong mga jackets ug hangtod namatay ang bata. Buol kayo. So ato makita, ato mahibaluan na daghan ang nag-celebrate og Pasko karon just for enjoyment pero walay meaning si Jesus Christ diha silang kasing-kasing. Nasupukit na. Wala na. Wa na yun si Jesus ang bata. Pero karong higayon na ato makita, we are privileged and we are blessed because wise men seek Him. Dalaygon ang Ginoo magpanalangin sa usa sa kanato.